50-50 kasi may kulang pa si Boss B. May kailangan pa akong makita sa kanya. Yun lang. Na, Kaya masasabi kong 50-50. May kailangan pa siyang gawin. Siyempre, may hinahanap pa ako na hindi ko nakita. Yun lang. Pero, yung 50-50 na po Ayun, yan, malaki na po ano. yan. Saan ka na, Pres? Umakit ka na dito. May assurance po Umakit ka na, yan. Pres. May assurance po yan. Kung Oo, umakit ka sasayangin na niya yung dito. 50-50, Akyat. kung sasayangin niya yung 50-50, wala tayong magawa. Kasi yung 50-50 assurance na po yan. Sa kanya niya yun kung paano siya mag-isip, paano niya anuhin. Sa kanya na po yun. Yes, Hindi pa oo. pwede Kaya Tama sabi, na. Hindi Oo, pa di ba pwede sinabi na ko sa mo kay ha? Sir Birador, ang clone niya, yung ano. Alam po niyan, alam niya po yan, lahat. Kaya siya na yung bahala dun. Basta binibigyan ko po siya ng assurance Sir na Birador, gano'n. akyat ka na. si Pres Ito, nakikinig lang yun. assurance na ano, gang? Na yes? Hindi, 50-50 nga. Malaking assurance na po yung Isang 50-50 binibigay na mo, yan. gang? Naku na po. Yung assurance na yan. Malinaw naman dun sa Oo. sinagot ko Ang kuya sa ko tanong ni sa'yo, Kuya Bal. oo, tama. Maitanong ka na Ayun, rin, sis, Pres, ha? naririnig mo, napakalaki daw ng chance. Oo, napakalaki ng chance. 50/50. Lagyan mo ng Ito na oxygen. siguro. Sabi ko nga, para lang ano yan eh, yung nasa ICU na naghihingalo. Papagkatinong, kumusta si ano, by 50/50. Maaring mabuhay, maaring mamatay. Oy, nako, Pres, piliin Depende mong po sa kanya mabuhay. yan. Ang pag-iisip. Depende na po Assurance sa kanya na. yan. Kung makikinig siya sa Bakit iba. Bakit naman nakikinig pa sa Diba? iba, si Birador? Sa'yo na siya nagdadirect. Diba? Diba? Ay, nako. Dapat ganun. Sa kanya, bahala na siya. Bahala na siya kung basta nasabi ko naman lahat sa kanya. Mahalin niya yung sarili niya. O yung ano siya, kung nakayuko siyang lumalakad, dapat naka-stretch siya. Huwag nating husgahan si Berador or iba si Berador kasi wala naman siyang masamang ginawa sa akin. Ano naman nagbabas? Ay, hindi Binibiro lang natin siya. binabas. Oo. Binabas. Kung baga good vibes lang. Diba? Baka kasi imali ng iba. Baka sabi yung iba ba, imali ng iba. Wala pong ginawa po si Berador. Okay lang po yan kasi first time na pag-meet. Napanood ko kanina lang yung sa live ng Karaba kay Ate Gandang Emmy, no? Patungkol dito kay Geng Geng na kanila pong panauhing pandangal. Itong si Geng Geng, alam natin na ipinupush, no? Para maging partner ni Birador. Na alam natin na botong-boto itong si Kuya Bal, ganun din naman si Kuya July. Marami ang boto sa kanila, kaya nga nagkaroon ng Birageng. At alam natin ang nangyari nung umuwi si Geng Geng sa Pilipinas at nakasama niya si Birador kung saan nagkaroon sila ng kahit papano'y teleserye na kanilang pinagsamahan at nakita natin yung kanila pong chemistry. Kung meron man talagang chemistry o baka naman kasi napipilitan lang si Geng Geng na pakisamahan itong si Birador sa kung anumang kadahilanan. Hindi ko alam. I'm just saying that one. No? I'm just saying it. Kasi nga, para sa akin, kung alam nyo na kaibigan ko si Birador, dapat maniniwala rin kayo na hindi ako marunong mag-sugarcoat. Kung ano yung sasabihin ko na maganda, sasabihin ko. Kung may pangit, sasabihin ko rin. Yun ang tunay na magkaibigan. Ngayon, dito sa napanood ko, sa sinabi ni Geng Geng sa live ng Karaba, sa channel ni Ate Gandang Emmy, may mga salita siya na aking tinatandaan, may mga bagay siya na binitiwan na gusto kong bigyan ng paliwanag, na gusto kong bigyan ng komento. Kagaya na lamang ng si Birador daw ay may kulang. Kasi nga tinatanong nila Ate Teacher N, no? Nila Teacher N, nila Darlene, nila Ate Gandang Emmy, na kung may pag-asa daw ba itong si Birador. Ang sagot naman ni Geng Geng ay 50-50 daw. Ibig sabihin, kahit papano ay may assurance na. Ibig sabihin, mayroon ng puntos na kay Birador na lamang kung ito ay mapapataas niya pa yung porsyento ng kanyang tsansa
ng kanyang assurance dito sa pag-ibig niya kay Genggeng. Ang sabi ni Genggeng, may kulang daw siya na hinahanap kay Birador. So I assumed nang sinabi ni Genggeng na si Birador ay mabait, wala siyang masabi, mabuting tao, yung kanyang hinahanap, malaki ang porsyento na ito ay may kinalaman sa pagmumuka. Kasi nga, ang sabi ni Genggeng, wag daw nating iba si Birador. Wala naman daw ginawang masama. So pumasok uli sa isipan ko na ang masama lamang kay Birador, yung hilat siya ng kanyang muka. Pero pagdating sa kanyang mga gawain, pagdating sa kanyang pagkatao, sa kanyang karakter, mabuting tao itong si Birador. Kung baga, pagdating sa kagandahang panloob, wala tayong masasabi. Pero pagdating sa kagandahang panglabas ni Birador, wala rin akong masabi. At ayoko ng pag-usapan pa. Kaya nga ang sabi ni Genggeng, yung hinahanap niya kay Birador na kulang, ay assume na ito ay ang kanyang itsura. So, sa madaling salita, pag nagkataon na ako ay sigurado at tumama ang aking sinasabi, yung 50-50 ni Birador ay mananatili na lamang na 50-50. Kung baga, naghihingalo na rin ang kanyang pag-asa sa pag-ibig ni Genggeng. Kasi nga, wala nang mababago ganyan na ang itsura niya Pero pagdating sa kanyang pagkatao, pwede pang mabago, pwede pang ma-improve. At sana mali ako, na yung hinahanap ni Genggeng kay Birador na sinasabi niyang kulang ay yung tinatawag nating confidence. Yes. Kasi nga, lumalabas na parang walang confidence itong si Birador. Pagdating sa kanyang pakikitungo o yung kanyang tsansa, pinapangunahan niya si Genggeng na baka wala siyang pag-asa, na baka ganito, na baka ganon, na kahit na hindi nagdadrugs itong si Birador, advance siyang mag-isip. Dapat hindi siya advance na mag-isip at dapat may tiwala siya sa kanyang sarili. Ang gustong mangyari ni Genggeng ay magkaroon ng confidence itong si Birador na tayuan niya yung kanyang pagkatao, na hindi niya hamakin ng kanyang sarili, bagamat hinahama ko siya, sapagkat ito yung magpapatibay ng kanyang pag-ibig dito kay Genggeng. Kung gusto niyang ipaglaban ang pag-ibig niya kay Genggeng, huwag siyang nag-iisip ng kung ano man. Kung ano ang mayroon ka, yun ang ipakita mo sa tao, yun ang ibigay mo kay Genggeng. Kung wala kang muka, wala ka nang magagawa dyan. Ang ipapakita mo na lang na kung ano yung pwede mong mapatunayan sa harapan ni Genggeng. At yun ang gusto niyang mangyari, Birador. Yun. Huwag kang panghinaan ng loob. Totoo na that you will not be like me. Yan ang pinagkaiba natin. Siguro, yung hinahanap ni Genggeng sa'yo na wala, nasa sa akin. Ang problema nga lang, may asawa na ako. At loyal na ako. Napagdaanan ko na maging babaero. Napagdaanan ko na maraming nagkakagulo na mga chicks. Marami na ako napaiyak na mga chika babes. Lahat. Kaya nga, stick to one na ako ngayon. Dito lang ako sa aking asawa. At, gaya ng sabi ko, pagdating sa panliligaw, never pa ako nakaranas ng pambabasted. Kapag sinabi kong, sagutin mo na ako ngayon na, now na. Ganun ako. Kahit nga yung asawa ko, tanungin nyo pa sa Elsa Yung asawa ko, nililigawan ko yan, hinatid ko sa kanilang bahay. Doon sa kanilang gate, ang sabi ko, bago ako umalis dito sa harapan mo sa gate nyo, pagtalikod ko, kailangan sinagot mo na ako. Ganun. Ano nangyari? Ayun, bago ko tumalikod dun sa gate, kami na. Meron ba niyan si Birador? Wala. May confidence kasi ako Yun yung gustong makuha ni Genggeng kay Birador, na hindi naman ibig sabihin na maging mapresko siya, na maging mahangin siya, kung hindi dalhin niya yung kanyang sarili nang naaayon sa kanyang gustong patunayan dito kay Genggeng. Dapat ganun, di ba? At ilang beses na pala kayong nag-uusap. Ilang beses ka na rin kinakausap ni Genggeng, sinasabihan ng mga bagay-bagay na dapat mong malaman at dapat mong gawin. Pero parang hindi ka nakikinig, parang pinanghihinaan ka ng loob, parang ayaw mong gawin. Kaya nga naiinis sa'yo si Genggeng. Dapat you need to be firm, to be strong. Tayuan mo kung anong pagkatao meron ka at patunayan mo yan sa iyong mga kritiko. Hindi mo ako kritiko. Kaibigan mo ako, Birador, pero nagsasabi lamang ako ng totoo para matuto ka. Para naman
mapatunayan mo kay Genggeng na karapat-dapat ka sa kanya. Sapagkat sayang naman ang suporta na ibinibigay sa'yo nila Kuya Bal, nila Kuya Julay Paunil. Hayaan mo ba silang mapahiya na ikaw ang kanilang manok samantalang hindi ka makatuka, puro ka lang kahig. Paulit-ulit na kahig na hindi ka makatuka. Papayag ka ba ng ganun? Ipapahiya mo ba sila Kuya Bal at si Kuya Julay sa pagkakataon na yan? Aba, patunayan mo yung sarili mo na talagang hindi pagsisisihan ni Genggeng kung kayo ang magkakatuluyan. Huwag kang masyadong seloso. Sa bagay, naiintindihan kita na maging seloso ka dahil kung ang mga nakakaharap naman ni Genggeng ay may mga itsura at mga makikisig, alam mo na, pasalamat ka nga, sabi ko nga sa'yo graduate na ako dyan paano na kung ako pa? Di wala na. Mirador, huwag kang siloso. Kung may tiwala ka kay Genggeng, magtiwala ka ng lubusan. Huwag kang advance mag-isip ng kung ano-ano man. Panghawakan mo yung sinasabi ni Genggeng na kapag sinabi ni Genggeng na ganito, dun ka maniwala. Kasi ibinibigay niya na sa'yo lahat ng kailangan mo. Ina-assure ka na niya, parang hindi ka pa naniniwala. Dahil iniisip mo siguro na baka mabago ang isip ni Genggeng. Na baka sakali pag nangyari ito ay ganun. Ilang beses na ba? Ilang beses na ba na sinasabi ni Genggeng yung mga kasagutan sa iyong katanungan? Huwag kang masyadong advance mag-isip. Lalo na kung hindi ka naman chess player. Huwag kang advance masyadong mag-isip kung wala ka naman tama ng droga. Tamang isip lang. Itaas mo ang iyong muka kahit na ganyan yan. Okay lang yan. Wala na tayong magagawa dyan. Ang mahalaga dito, yung confidence mo. Yan ang sigurado akong hinahanap ni Genggeng sa'yo. Mirador, naintindihan mo ba? Yang 50-50 na assurance na yan na sinasabi ni Genggeng Vlogs ay madadagdagan pa kapag ipinakita mo sa kanya yung kanyang hinahanap. Kaya, huwag ka nang makulit. Huwag kang paulit-ulit. Gawin mo na kung ano ang gustong makita sa'yo ni Genggeng Vlog. Para naman hindi masayang ang suporta nila Kuya Bal at ni Kuya Julay na kayo ang magkatuluyan. Huwag mo akong tanungin, Mirador, na ano ba ang dapat kong gawin direct. Kasi hindi ko pwedeng ituro sa iyo yung aking pamamaraan. Kasi ako, it's natural na lumalabas sa akin yan. It's natural. Hindi ko kailangan mag-effort. Wala akong dapat patunayan. Hindi ko kailangan na patunayan sa isang babae na ganito ako para sagutin ako. Sapagkat, sabi ko nga sa iyo, within 3 minutes, kahit si Genggeng, mapapasagot ko yan. Ganun ako katindi. Pero you are not me. So magtiyaga ka na lang kung ano ang meron ka. At yun ang mamahalin sa iyo ni Genggeng sapagkat natututo kang magkaroon ng confidence, natututo kang ipaglaban at ipakita kung ano ang mayroon ka. Sapagkat hindi natin kailangan pa na i-please ang ibang tao, i-please ang sarili mo, kung sa tingin mo, yan ang tunay mong pagkatao na dapat mong ipinagmamalaki. Lalo na sa soon-to-be na partner mo, na walang iba kung hindi si Genggeng. Alright? Yun lang.